Hello, kamusta kayo? So, before ko simulan ang aking video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. So, paano ako nakapunta ng Canada? So, unang-una sa lahat, hindi ko rin guys in-expect na magpunta ako dito sa Canada. Kasi diba maganda naman ang trabaho ko sa Pilipinas, teacher po ako. At saka yung asawa ko is OFW siya sa Saudi Arabia. Yun nga lang, ginulat ako ng aking asawa, nasabi niya, nag-apply siya dito sa Canada, cross country. So, at saka, nung, that was year 2009, so hindi pa masyadong stricto dito yung pag-apply sa Canada. So, nag-apply siya through agency sa Jeddah sa Saudi Arabia. At saka, napili siya ng kanyang employer. Online lang naman kasi noon. At saka, pati yung interview, nakapasa siya. Online lang din. Napili siya ng kanyang employer dito na pagtatrabahuan dito sa Canada. At yun ang tinatawag na 80% na faith. At saka palagi siya nagpipray na makapasa siya at makapunta siya dito, makatrabaho siya dito sa Canada. At saka 20% na effort, yung ganon. So ayan, grateful na dito na ako sa Canada. Ang kagandahan kasi dito ay makakasama namin yung isa't isa, mga anak ko at saka yung asawa ko. So thankful ako na nakapasya siya at saka nakapagtrabaho na siya. Nakapunta na kami dito, I mean sa Canada. So 10 years na kami dito. So yun nga guys. So nung pasa siya sa resume, natawa din ako kasi sabi niya, nilagay niya sa resume na chef siya. Kasi restaurant yung in-applyan niya dito eh. So, at saka sabi niya, hindi naman daw siya totoong chef. At saka, alam niyang magluto. So, dito naman kasi guys sa Canada, yung skills mo naman, ma-enhance naman yan. Kasi ititrain ka naman sa trabaho, no? At saka, ayun nga, happy siya na yung employer niya yung process na papeles niya, pagdating niya dito is permanent, PR na siya, permanent resident na siya. Gano'n naman, dito. Hindi naman lahat. Depende sa anong pathway mo. Kasi yung mga employers, gusto nila permanent resident ka kaagad pagdating mo dito para magstay ka ng matagal sa kanila, no? At saka yun na nga, nag-resign ako sa aking trabaho sa pagiging guro. At saka through spousal yung in-apply niya sa akin, kaya nakapunta ako dito sa Canada. So medyo nalungkot ako kasi di ba mahal ko na doon ang trabaho ko. 9 years ako sa pagiging guro. Nagmasteral pa ako. Kaya ayun, namimiss ko talaga ang pagtuturo. At saka sa mga next videos ko, i-feature ko na rin kung paano ang pagtrabaho dito. At saka, yun na nga guys, malaking opportunity ito para sa amin na makapiling ang family, especially ng aking asawa, kasi noon sa Saudi Arabia, sa 2 years na contract niya, 3 weeks lang ang bakasyon niya. So yun na nga pagsasama namin, no? So nakakalungkot na ganon talaga. Saka sobrang mura ng sahod sa Saudi. Kaya naisip ng aking asawa na mag-apply dito sa Canada. So yun na nga, napapasalamat ako sa Diyos na nakakasama kami. Although mahirap ang trabaho, yes, totoo yan guys. Totoo yung sinasabi nila na dito sa ibang bansa, trabaho ka ng trabaho, which is totoo. Kasi per hour ang bayad eh. Sayang naman kung magchichismisan ka pa sa labas na na sayang oras, di ba?
So, ayan, ilaan mo na lang sa trabaho. So, ayan nga guys, tips ko lang, kung ano man ang skills mo sa Pilipinas, so, pwede mo naman yung, halimbawa sa resume mo, ilagay mo, kasi hindi naman lahat yan binubusisi ng immigration o ng sinong tatanggap ng ng employer mo. Hindi naman yan lahat inuusisa yung mga skills mo sa trabaho. So, ang importante lang dyan, alam mo yung skills na yan. At saka, yun nga sinasabi ko, hindi naman lahat pwede mong isabihin na marunong ka magluto tulad ng asawa ko. So, ayan, na siya sa trabaho na napili siya ng employer. At saka, ang kagandahan yan, yung employer nag-process ng papers niya, saka libre yun lahat, kasi inano lang siya, nididak lang siya sa kanyang isasahurin. At saka yun lang ang ginastusan namin, syempre sa amin ng mga anak ko. At saka yung aming pamasahe papunta dito, syempre nung una nalungkot ako dahil iniwan ko doon ang trabaho ko, pero ang masasabi ko lang, mas malaking opportunity dito para sa aming mga anak. At saka, yun nga, dream come true yung pagpunta ko dito sa Canada. At nasanay na ako sa kultura nila dito. Saka yung mga yung mga tao dito guys, sobrang maliban na lang sa iba na alam mo yung racial na mga tao, pero mostly na mga tao dito is polite sila, palagi silang thank you, palagi silang ganun yung mga tao dito. Parang ang tingin nila sa'yo dito hindi yung mababa, kasi pantay-pantay ang tingin ng tao dito. So ayun, yun ang nagustuhan ko dito sa Canada. So ayan guys, sana panoorin nyo ulit ako sa aking susunod na video, yung buhay ko dito sa Canada. So actually 10 years na kami dito, Canadian citizen na kami. At saka ayan, isi-share ko ulit kung ilang years ba bago kayo mag-apply ng Canadian citizen dito sa Canada. So yan na lang guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At saka God bless po sa lahat ng mga Canadians, Filipino Canadians, So ayan, kahit na Canadian na kami, so Filipino by heart. Ayan guys, thank you in advance, and God bless po. Bye.